Wow, praise God. Madami tayo ngayon. Taas nga po yung mga kamay ng mga tatay na narito. Mabibilang lang, no? Kunti lang. Ayan po, good morning po sa ating lahat. And happy Father's Day po sa lahat ng tatay, daddy, o papa, o naman tawag sa inyo ng inyong mga anak. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Higit sa lahat, sa ating Diyos na buhay, isang tunay nating Ama Espiritual. Amen? Hallelujah. Alam niyo po yung pakiramdam ng isang pastor na aakyat dito. Yung nararamdaman niya yung patapos na yung kanta, yung nagsisimula ng mangilging tuhod mo, kinakabahan ka na. Ewan ko lang kung ito lahat nararamdaman ng pastor na tumatayo po dito. Hallelujah. Pero salamat po sa biyaya ng ating Diyos na buhay, ng ating Amang mapagpala. Amen? Hallelujah. Sige po, muli po anyahan po tayong tumayo, saglit. Basahin po natin ang teksto po natin pag-aaralan ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa Lucas chapter 15, verses 20 to 24. Ayan. Adyan na po ba kayo? Sa 20b, simula po tayo sa verse 20b hanggang 24. Malayo pa'y natanawan na siya ng Ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatawang guya at patayin, kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Purihin po ang pagkabasa sa ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, kami po ay muling lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, kinikilala na ikaw lamang ang banal na Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang aming Ama. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na muli kami ay makapagbulay, makarinig ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na ang mensahe mo ngayong umaga, anuman po, Lord, ang nais mong iparating sa amin, dalangin ko po na ikaw po ang mabigay sa amin ng sapat na kaunawaan upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa umagang pong ito. Lord, ang iyong abang lingkod, gamitin mo lamang instrumento mo, Panginoon, na magiging daluyan ng iyong pagpapalang espiritual. Ipinagkakatiwala ko, Panginoon, ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming espiritual na pandinig, marinig po namin ang mensahe mo at aming pangunawa, Panginoon, at ang aming paningin, Panginoon, espiritual na paningin upang makita po namin ang nais mong iparating sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kapurihan, pagdakil at pagluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaapo na po tayo, maraming salamat po. Ayan. Muli po, Happy Father's Day po sa ating lahat. Sa mga tatay. At maging po sa mga natay. Yung mga nanay na sila rin po yung tatay na tumatayong tatay sa kanilang mga anak. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Hallelujah. Ano ba yung ating... Ang mensahe po natin ngayong umaga ay mula po sa Lucas, binasa po natin kanina, na pinamagatan po nating Father's Love. Ayan. Titignan po natin ang buong kwentong ito po ay tinatawag po na The Prodigal Son. The Parable of the Prodigal Son. Pero hindi po tayo tututok doon sa Prodigal Son, kundi doon sa tatay. Bakit? Dahil Father's Day po ngayon. Ito po ang madalas na hindi po natin napapansin. Ang pinakasentro ng mensaheng ito
ay yung Father. Diba? Kung paano niya ipinakita, ipinadama, paano niya tinanggap ang bawat isa or ang kanyang anak na nag-reveal sa kanya. Tingnan po muna natin, bakit ba may pagtanggap o bakit may pagbabalik loob sa Ama? Kasi po, titingnan po natin sa verse 11, yung kanyang anak, alam po natin ang kwento, di po ba? Sino po nakakaalam ng kwento ng The Prodigal Son, parable? Yan. Naimensahe na po ito minsan ni Pastor Anita. Yan. Pero tututok po tayo, sabi ko kanina, sa pagmamahal po ng isang ama. Man. Alam niyo po, yung maaari na maging or maaaring maramdaman ng isang ama, yung pinakamasakit na maaaring maramdaman ng isang ama ay yung ituring kang patay ng iyong anak kahit ikaw ay buhay pa. Sa pamamagitan ng sa pamamagitan po ng paghingi ng mana. Ang mana po ay ibinibigay kapag ang isang ama ay mamamatay na or patay na. Ibinibigay sa kanyang anak na maaari magmana. Amen? Sa lumang tipan po sa Deuteronomy po, sa chapter 21, sa verses 18 pataas, ang sabi doon, kapag merong anak na pasaway, kapag ang anak ay pasaway, hindi na masuheto ng kanyang mga magulang, hindi na maayos yung kanyang buhay, parang hindi na nakikinig. Yung sobrang suwail na. Parang hindi mo na maituwid yung kanyang pag-uugali. Dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa bayan, sa mga pinuno ng bayan, isusumbong kung ano yung ginagawa ng kanyang anak. At doon, sasabihin ng anak naming ito, matigas ang ulo, pasaway, ayaw ng pasuhito, or ayaw ng patuwid. At nilulustay yung aming kayamanan. At magdidesisyon po ang pinuno ng bayan, dadalhin sa pintuan, at babatuhin ang anak na iyon hanggang sa mamatay. Di ba? Napakasakit, no? Bakit ginagawa nila yon? Sabi doon na, para pag nalaman ito ng iba, matatakot sila at hindi na pamamarisan. Tayo ngayon, bawal lang mamalo. Bawal lang saktan yung bata. Pag sinaktan mo, baka gusto mong matulpo. Amen? Parang ang hirap ng maging magulang ngayon. Parang inalisan ka ng karapatan na suhituhin mo yung anak mo. Kapag nagkamali, hayaan na lang natin. Kasi pag pinalo mo, isusumbong ka. May magbibideo sa'yo, magbabiral ka. Kikita yung nag-post. Sa mga estudyante, sa mga teacher, bawal lang mamalo sa estudyante, bawal lang pagalitan. Pagsabihan ng masakit, isusumbong ka sa magulang. Todo rescue ang magulang. Papatulpo ka na, pabarangay ka na. Di ba ang hirap? Kaya maraming kabataan ngayon, suwail sa magulang. Dito natin makikita sa verse 11, sa talata po natin, sa verse 11 to 24, pero kinuha ko lang po yung 20b hanggang 24. Tingnan po muna natin yung background. Kung yung isang anak na lumapit sa kanyang ama. Yung ama na to ay meron silang dalawang anak. Isang bunso at saka panganay. Siyempre, dalawa lang. No. Maliban na kung kambal sila. Ayan. Sabi ng bunsong anak, Tay, ibigay mo na sa akin yung mana ko. At yung ama, dahil gusto niyang
ibigay yung laya ng kanyang anak. Siguro yung anak na to, gusto niyang maging malaya siya sa labas ng pamilya, ng kanyang pamilya. Gusto niya sigurong maranasan yung buhay sa labas. Siguro baka naano na siya doon sa pamilya niya. Gusto niyang mamuhay na hindi kasama ang kanyang pamilya. Kasi sabi, Ama, ibigay mo sa akin yung aking mana. At ibinigay ng Ama, walang tanong-tanong ibinigay, ang Ama ay nagparaya. Binigay niya hinati niya yung mana sa dalawa, binigay niya sa bunso yung kalahati. At umalis yung bunso. Pagkalipas ng ilang araw, sumarisa lang po natin, ipinagbili yung kanyang ari-arian, yung kayamanan ng kanyang minana. At nagpakalayo-layo sa malayong, sabi ng Biblia, sa malayong lugar, nilustay niya ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang ari-arian na tinanggap sa Ama. At doon nagpakasasa siya. Siguro ang saya-saya niya siguro, no? Wow, malaya ako. Malaya akong gagawin ko ang lahat na walang hadlang, walang sasaway sa akin, walang nakatingin. Gagawin ko lahat, magpapakasaya ako, marami akong pera, lulustayin ko to kung anong gusto ko. Magbibiraos ako, mamabahay ako, magbibisyo ako, kung ano pa man, kung anong bisyo mayroon noon. Ito ang ginawa ng kanyang anak. Hindi niya inisip kung ano ang mangyayari sa kanya pag naubos na yung kanyang kayamanan. Hindi siya nag-isip, puro palabas. Hindi niya isipin pabalik, walang papasok, puro palabas lang. Akala siguro, hindi na mauubos yung kayamanang mayroon siya. Amen? Ito po yung kwento ng isang bunsong kapatid na nagpasasa sa kamunduhan. Ayan, dumating yung panahon na naubos na. Yung wala na, awanin na. Wala nang madukot sa bulsa. Walang itinanim eh. Ano nga anihin? Puro labas yung pera. Dumating yung time na naghirap siya, nagdahop siya, nagdalita siya, ano pumang salita, naghirap siya. Ibig sabihin, na wala na lahat, wala na siyang mapagkunan ng pera, wala na siyang pambili ng pagkain. At naranasan niyang magutom. Doon siya nagkaroon, at yun, namasukan pa siya nangamuhan siya, nagtrabaho siya para mapunan yung kanyang gutom. At nakakita siya ng isang amo, dinadala siya sa bundok o sa bukid, pinag-alaga ng baboy. Sa mga Hudyo po, ang pag-aalaga po ng baboy, isang pinakamababang uri ng trabaho sa kanila. Tama po ba, Pastor? Yung pag-aalaga ng baboy. Ang baboy din po ay tinuturing na marumi. Amen? At yun, nasabi ng Biblia, na halos kainin na niya kahit yung mga pinagbalatan ng bungang kahoy o prutas na ipinapakain sa mga baboy. Diba? Sabihin, yung mga pinagbalatan na hindi na kinakain ng baboy na gusto niyang kainin. Sa iba naman, halos kainin na niya yung mga pagkaing baboy. Ganon katindi ang paghihirap ng naranasan ng isang anak. Gusto po ba na dumating pa tayo sa puntong yun? Maranasan natin yung naranasan ng bunsong kapatid, ng bunsong anak. Pagdating ng time na yun, nagkaroon siya ng realization. Ito naman yung maganda. Hindi dahil maganda, dahil lumaya siya sa kanyang ama, nag-rebelde siya, kundi yung kanyang realization. Nagkaroon siya ng realization. Ano bang ginawa ko? Bakit ganito? Inubos ko lahat yung meron ako. Ngayon wala na ako. Wala na akong malapitan. Sabi doon, walang magbigay ng tulong sa kanya. Walang magbigay ng pagkain sa kanya. Kaya nga umabot yung point na gusto niyang kainin kahit yung mga pinagbalatan ng mga prutas pinapakain sa baboy. Diba? Maraming Kristiyano
nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng kasaganaan, ng biyaya, ng pagpapala ng Diyos, dahil gusto ng kalayaan, ay marami namang utos dyan si mga pastor, daming utos sa akin. Daming pinapagawa. Parang wala akong kalayaan, hindi ko magawa yung gusto ko, maraming bawal. Naranasan mo na yung pag-iibig ng Diyos sa buhay mo, umaalis ka pa, magre-rebuildi ka pa. Iniiwanan mo yung magandang buhay, yung masaganang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Gusto nating umalis sa presensya ng Diyos. Pero yung maganda sa bunsong anak, nagkaroon siya ng realization sa buhay niya, nagmuni-muni siya, nagkaroon pa siya ng ng speech, di ba? Yung naghanda pa siya ng kung ano sasabihin. Ano ba sasabihin ko sa ama ko? Ano kaya magandang sabihin sa tatay ko pagdating ko doon? Yan. Sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Sabi doon, hindi na pa ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lang ninyo ako isa sa mga alipin ninyo. At babalik ako sa aking ama. Ayan. Kaya yun, hindi lang siya nagkaroon ng realization ng pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga nagawa, hindi natapos doon. Ang sabi ng verse 20, siya'y tumayo at bumalik sa kanyang ama. Ito po yung karugtong na binasa po natin kanina. Saan na yung 20? At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Ayan. Dito natin makikita yung pag-ibig ng isang ama. Yung walang kondisyon na pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Diba? Malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama. Dati alam kung gaano kalayo yun. Sabi niya, malayo pa, natanaw ng kanyang ama. Sabi siguro ng ama, anak ko yun ah. Siyempre, pag anak mo, kilala mo yan. Kahit nakayuko, kahit batok, alam mo na kung anak mo yun eh. Diba? Kasi lalo mo binabatukan, alam mo, batok ng anak mo yun. Amen? Lakad pa lang ng anak mo, kahit nakataliko dyan, kilala mo yan na anak mo yan. Bakit kasama mo yan mula sa pagkasilang hanggang sa paglaki, inalagaan mo? Halos ayaw mong padapuan ng langaw, ng lamok. Halos di ka na makatulog sa pagbabantay, sa pag-aaral ka ng anak mo. Tapos nung gagawin, magre-rebuild yung anak mo. Mas marunong pa sa'yo. Kapag sumagot ang anak mo sa'yo, feeling niya lang mas matalino pa sa'yo, mas may alam pa sa'yo. Relate mga anak? Tama mo ba? Lalo na, kung yung magulang mo, walang tinapos sa pag-aaral, ikaw tapos ka. At tingin ng anak mo, ikaw nang magaling. Ikaw nang mas matalino sa magulang mo. Amen? Ayan. Dito pinakita ng Diyos o ng isang ama sa kanyang anak kung gaano siya kamahal. Sabi nga ng mga scholar, kung saan dumaan yung anak mo palabas, yung ama, doon din siya nag-aabang. Laging nakatanaw, nag-aabang na baka sakali yung anak ko babalik. Di naman niya alam na babalik yung anak niya. Di naman siya tumawag sa cellphone. Walang pang-load, wala pang bili ng load eh. Yung anak niya, naubusan ng pera, ala na datong. Amen? Sa una sa lahat, wala pang cellphone nun. Pero bakit alam ng anak, malayo pa natanawan na siya ng kanyang ama. Anak ko yun. Alam mo yung isang pakaramdam ng isang ama? Mag-iyak. Bawal umiyak ha, ako lang. Sisira make-up ko, ano ba yan? Ako kasi,
Wala akong masabi sa tatay ko kung gaano niya ako kamahal. Kasi hindi ko naramdaman eh. Kasi grade 1 pa lang ako, wala na yung tatay ko. Ayun naman. Hindi dahil sa pasaway, yung tatay namin. Ulila na kami, grade 1 pa lang ako, wala na tatay. Kaya hindi ko naramdaman, naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Kalinga, tapik sa balikat. Hindi ko naman inisip sasama. Sabi, walang iyakan eh. Ayan. Kaya nung tinawag ako ng Diyos, doon ko inalabas yung luha ko. Panginoon, hindi ko man naranasan nagkaroon ako ng tatay, pag-aaruga, pag-aalaga. Pero minahal mo ako, Panginoon. Ikaw ang nagpadama ng pagmamahal sa akin. Ayan. Praise the Lord. Yan. Sinalubong siya ng kanyang ama. Balik tayo. Sinalubong siya ng kanyang ama, malayo pa. Tumakbo yung kanyang ama para salubungin yung kanyang anak. Ang mga tatay doon, di ba, yung mga suot nilang damit, mga balabal, mahahaba yan. Lalo na pag mga mayayaman. Hindi ka basta-basta makakatakbo. Siya, wala. Di siya ininda kung gaano kahaba. Takbo siya, sinalubong yung kanyang anak. Niyakap, hinalikan yung kanyang anak. Niyakap ng mahigpit. Lang, ganyan. Yung kanyang anak. Ipinadama yung pagmamahal ng isang ama na kailanman hindi nawala. Hallelujah. Kahit siguro, yung anak niya amoy baboy na. Ba, dahil sa bubuyan siya, doon siya nagkamuni-muni. Doon siya nagkaroon ng realization. Tapos babalik siya sa ama niya. Marahil yung damit niya, gunit-gunit na. Hindi niya ininda kung ano yung amoy meron yung anak niya. Hahalikan mo yung anak mo, di ba? Amoy baboy, di ba? Pero dahil sa pagmamahal ng isang ama, niyakap niya, hinalikan niya yung kanyang anak. Amen? Glory to God. Sa mga anak po natin, sa mga pasaway na anak, sa kanyang mga tatay, sa kanyang nanay, na-realize nyo na ba yung ginagawa nyo sa inyong magulang? Nilapitan nyo na ba sila? Niyakap nyo, humingi kayo ng sorry. Ama, tatay, daddy, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Bakit kaya hindi nyo gawin ngayon? Nyo? Lapitan nyo yung tatay nyo. Yakapin nyo. Mag-sorry kayo. Kahit nagaano tayo kapasaway, ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Hindi nawawala, hindi nagmamahal. Sabi diyan, hinintay ng matagal na panahon yung pagbabalik ng kanyang anak. Yung unconditional love ng Panginoon. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Tayo lumalayo sa Diyos. Pilit tayong umaalis sa presensya ng Diyos. Pilit tayong kumakawala sa Kanya. Dahil gusto nating gawin yung gusto natin at ayaw nating gawin yung gusto ng Diyos sa buhay po natin. Minsan pinapahintulutan ng Diyos na tayo umalis sa presensya niya. Minsan pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin yung mga bagay na hindi dapat natin maranasan. At ang Diyos ay naghihintay po sa bawat isa sa atin na tayo magkaroon ng pagsisisi, ma-realize po natin na tayo nagkasala sa Kanya at tayo magbalik loob sa Diyos. Amen? O baka naman, mayroon dito, baka lang mayroon dito, na nandito nga tayo, nandito yung presensya natin, pero malayong loob natin sa Diyos. Malayong loob natin sa Panginoon. Nandito tayo dahil gusto lang natin na makita tayo ng ating mga kapatid. Gusto natin makita tayo ng mga pastor.
Ito yung time, pagkakataon na tayo'y magbalik loob sa Panginoon. Amen? Maseryoso tayo. Ha? Kuha po ba natin? Yung walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi kailanman nawawala. Kung umalis ka man, hinayaan ka ng Diyos, nagparaya ang Diyos andyan naghihintay na bumalik ka. Alam ng Diyos na ikaw ay babalik sa Kanya, malayo pa, sasalubungin ka na ng Diyos. Yayakapin ka ng ating Ama. Amen? Bukas yung Kanyang kamay para sa bawat isa. Pangalawa, yan. Forgiveness. Yan. Gaano kalala yung ginawa ng isang anak sa kanyang ama? Ba yung pagre-rebelde, yung kanyang pagsuway. Pero andoon yung pagpapatawad ng ama sa kanyang anak. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na pa ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Hindi na tinuloy, hindi na pinatuloy pagsasalita. Naputol na dyan, wala na yung karugtong dyan ng nire-rehearse ng kanyang anak, ng kanyang sasabihin. Sabi ng ama, ngunit tinawag na ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Praise God. Tanda ng pagpapatawad ng Diyos or pagpapatawad ng isang ama sa kanyang anak na sumuway sa kanya, na nagrebuilde sa kanya. Ganun din naman sa atin mga kapatid. Kahit na gaanong kasalanan ang ginawa natin sa harapan ng Diyos, kapag tayo'y lumapit sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, ang Diyos handang patawarin tayo. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin yung mga simbolo ng ano. Actually, 5 regalo po ang ibinigay ng isang ama sa kanyang anak. Pero 3 lang ata yung naano ko dito. Yan. Yung robe, ring, and sandals. Yan. Sa robe po, ang pinakamagandang damit na nagpapahiwatig ng karangalan at katayuan ay ibinigay sa libughang anak. Ang balabal na ito ay hindi basta-bastang damit. Ngunit, ang pinakamagandang magagamit na binibigyang diin ang pagmamahal ng ama at ang kanyang ganap na pagtanggap sa kanyang anak pabalik sa pamilya. Sinasagisag nito ang pagpapanumbalik ng posisyon at dignidad ng anak. Di ba? Kasama ng pagpapatawad, binigyan siya ng the best robe. Diba? Hindi lang basta damit. Mabigyan mo damit to kasi amoy baboy na, gunit-gunit na yung damit. Kundi yung pinaka-the best, yung ibinigay. Na ibinibigay lamang sa mga espesyal na tao at sa mga anak ng mga mayamang pamilya. Amen? Ano pa yung isa? Yung singsing. Ang singsing, lalo na ang singsing na pansinyas. Pansinyas, pang ano yan, diba? Pangsilyo. Pangsilyo ay sumisimbolo sa otoridad at legal na katayuan sa loob ng pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang singsing na pantatak, epektibong na ibalik ng ama ang otoridad ng anak bilang kanyang tagapagmana at kinatawan. Ito. Sa unang panahon, di ba, yung may mga singsing na pantatak, si Joseph, ganun din po, di ba? Yung kwento na buhay ni Joseph, nung siya ay gawing kanang kamay ng pero, ibigay sa kanya yung pantatak, parang ibigay sa kanya yung otoridad na pamunuan yung buong Ehipto. Ganun din po, yung pagbibigay ng singsing sa isang anak, sabihin, ibinibigay yung otoridad ng pagiging anak niya sa kanyang pamilya. Amen? Isa pa. Sandalyas. Sa kulturang iyon, ang mga tagapaglingkod ay karaniwang nakayapak, habang ang mga malayang lalaki
anak ay nakasuot ng sandal. Ang ginawang pagbibigay ng ama ng mga sandalyas sa kanyang anak ay nagpapahiwatig na hindi na siya alipin, kundi isang anak na may ganap na karapatan at pribilehiyo. Amen? Di ba? Hindi na tinanaanak ay hindi na pinakinggan ng tatay yung kanyang bungkahin ng kanyang anak na, Ama, bilang na lang ninyo ako bilang inyong alipin. Amen? Sabi ng ama, hindi. Hindi pwede yan. Anak kita eh. Kailangan kung ano yung karapatan mo noon, gayon din ngayon. Hindi, walang nabago. Walang inalis. Amen? Ganon din po sa atin bilang mga Kristyano na umalis sa presensya ng Diyos, nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi tayo, at tinanggap tayo ng Diyos na buhay. Tinanggap tayo ng ating Ama sa langit bilang mga anak. Kuha po natin. Ba, sabi ng John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ang tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Diba? Tayong lahat ay binigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Na meron pang ganyang yung pinatabang guya. Sabi niyan, dali, kunin niyo pinatabang guya. Patayin ninyo. At tayo'y magsaya. Ayan, yung sunod po na natin. Yung kagalakan ng isang ama. Diba? Yung kagalakan ng isang ama ng kanyang anak ay nagbalik sa kanya. Diba? Ang sabi diyan, ang anak kong ito patay na, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling nasumpungan. Yan. Verse 23 to 24. Yan. Katayin ninyo pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Yan, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila ay nagdiwang. Amen? Di ba sabi ng mga naunang parabol, kasi sa 15 po, chapter 15, may 3 parabol po na binanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay dahil sa mga Pariseo at mga Eskriba na nagbubulong-bulungan habang ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-i-evangelize doon sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sabi nila, ano ba namang taong to? Nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ba? Fast forward tayo. Sabi ng sumunod dyan, hindi ba kung meron kang 100 tupa na walang isa, iiwan mo yung 99 at hanapin mo ang nawala. At pag yan natagpuan, nasumpungan mo na, papasanin mo siya pabalik sa bahay mo, anyayahan mga kapitbahay mo, kayo'y magdiriwang magsasaya. Ba? Sa isang taong nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, libo-libong anghel ang sasaya sa kalangitan dahil sa isang kaluluwag nagbalik loob sa Panginoon. Amen. Ganon din po ang kagalakan ng isang ama na nagbalik yung kanyang anak. Kaya ipinagpatay niya ng pinatabang guya. Ba? Ang guya po ay isang espesyal na hayop na kinakatay bilang paghanda para sa espesyal na okasyon. Amen? Ba? Tayo po, bilang mga anak ng Diyos, nung tayo po ay iniligtas ng Diyos, dinala tayo sa piling ng Panginoon, libu-libong anghel ang nagsaya sa kalangitan at sila'y nagdidiwang. Sila'y nagdiwang, nagsaya. Diba? Katulad ng picture natin ito. Ba sila'y nagdiwang, nagpakasaya sila dahil sabi ng ama, namatay ng anak kong ito, muling nabuhay. Isang selebrasyon ng muling pagkabuhay ng kanyang anak. At sa kanyang pagbabalik sa pamilya. Amen? Kaya napakabuti po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nararanasan mo na yung biyaya ng Diyos, yung kanyang pagkilos, yung kanyang presensya sa buhay mo, huwag mo nang naisin pa na humiwalay sa presensya ng Panginoon. Huwag na po nating hintayin
na tayo matulad ng bunsong anak na maranasan pa yung walang-wala na tayo. Walang malapitan, walang gustong tumulong sa atin. At saka lang tayo makakaisip na yung aking ama, sobra-sobra yung pagpapala, sobra-sobra yung pagkain. Yung makakatulong ng aking ama, daming pagkain. Sabi doon, sumusobra pa, lumalabis pa. Samantalang ako'y nagugutom. Huwag na natin hintayin, mga kapatid. Sabi nga kanina ng mga testimony, diba? Talagang mahirap sa simula. Habang ikaw ay lumalakad bilang Kristiyano, marami kang daraan ng pagsubok, problema. Pero ito ang maganda, mag-focus tayo sa goal na po natin. Sa finish line, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Conclusion. Conclusion na tayo para makapag-date pa sila. Yan. Ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating merito o katapatan, ngunit malayang ibinibigay at nagagalak kapag ang isang makasalanan ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Meron pa akong request na awit. Bago pa ako mag-pray, awitin po natin. Kasi wala akong nahandang nahanap na kanta. Kaya yung kinanta na lang nila yung Father's Son. Tumayo po tayo, mga kapatid.
inawit po natin ay siya po maging panalangin din po natin sa personal pong buhay po natin. Nakilang Diyos sa mga banal, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Lord, sa mga natutunan po namin mula sa talata ng Lucas, Panginoon, dalangin ko po na ang mga salita mo ay patuloy na mangusap sa amin, patuloy na kumilos po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na patuloy po kaming dalhin na mas lalo pang palapit sa iyo, Panginoon, na matuto kami sa iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, na patuloy kaming lumakad, Panginoon, sa presensya mo, sa gabay ng banal na Espiritu, Lord God. Panginoon, hawakan mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Huwag mo po silang bibitawan, Lord God. Panginoon, hayaan mo na patuloy po nilang maranasan ang kanilang pagiging-anak. Pagiging-anak po nila, Panginoon, bilang iyong mga anak. Panginoon, ipinagkakatiwala ko po ang kanilang buhay sa iyong mga kamay, ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord God, ikaw po ang higit na nakakakilala sa kanila. Alam mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Alam mo, Lord God, ang kanilang kalagayan, Panginoon. Lord God, katagpuin mo sila, pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, na pag-alabin mo ang kanilang puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pag-alabin mo ang kanilang puso, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord God, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Lord, salamat po. Maraming salamat, Lord God, sa mensahe mo ngayong umaga, Panginoon. Narawa patuloy ito maging kalakasan namin, maging gabay po namin sa araw-araw po namin pamumuhay. Pagpalain mo ang bawat isa, lalo-lalo na, Panginoon, sa aming pastora, kay Pastora P, Panginoon, patuloy na kalakasan sa kanya, kay Tatay Lito, sa kanyang buong pamilya, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay nila na ginagamit mong instrumento para sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat sa praise team, Panginoon, sa lahat ng leaders, pastors, Panginoon, elders, members, Panginoon, ng church dito, Lord God. Ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh